Senior ka na, pero alam mo ba na may mga libreng serbisyo sa eroplano na pwede mong hilingin? At kadalasan, hindi ito kusang sinasabi, hindi ito sikreto, hindi ito bawal, pero marami ang hindi nagtatanong. Minsan, iniisip mo na baka makaabala, minsan ayaw mo nang mag-abala pa, kaya tinatanggap mo na lang kung ano ang meron. Pero totoo ito. May mga tulong sa flight na libre, basta alam mo kung kailan at paano hihiling. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 15 libreng serbisyo para sa senior sa eroplano. Mga serbisyong makakatulong mula boarding hanggang paglapag. Walang eksaherasyon, walang pananakot, mga bagay na talagang umiiral pero hindi laging kusang inaalok. Ako si Ate Clara. Nandito ako para gumabay at umalalay sa'yo. Isipin mo akong parang anak o pamangkin mo na gustong mas maging maayos at komportable ang biyahe mo. Kung nakakatulong sa'yo ang ganitong mga gabay, pindutin mo ang like at mag-subscribe ka. Hindi lang para sa akin, kundi para mas marami pang seniors ang maging handa at kampante sa pagbiyahe. Kung handa ka na, simulan na natin. Isa, mga amenity kit sa mahahabang flight kapag humingi. Kung mahigit 6 na oras ang flight mo, lalo na kung international, may posibilidad na may amenity kit ang airline. Hindi ito automatikong ibinibigay sa economy. Hindi rin ito garantisado sa lahat ng flight. Depende ito sa airline, depende sa ruta, depende sa availability. Ano ang pwedeng laman? Toothbrush, toothpaste, eye mask, earplugs, minsan medyas, minsan maliit na lotion o lip balm. Simple lang, pero malaking tulong sa overnight flight. Lalo na kung gusto mong mag-refresh bago mag-landing o kung nahihirapan kang matulog sa eroplano. Paano humiling? Magandang timing ang susi, mas mabuting magtanong ng maaga. Habang may supply pa, maaari mong sabihin ng mahinahon, may available po bang amenity kit? Walang masama sa pagtatanong. Pinakamalala na sagot ay wala. Kung meron, ibibigay nila. Kung wala, malinaw ang sagot. Mahalaga rin ito para sa seniors. Lalo na kung may dry lips, sensitive ang mata, o madaling mairita ang balat sa mahabang biyahe. Hindi ito espesyal na pribilehiyo. Serbisyo ito na minsan hindi lang kusang iniaalok. Kaya tandaan mo ito. Sa mahahabang flight, pwede kang magtanong. Hindi ito reklamo. Hindi ito pang-aabuso. Isa lang itong simpleng hiling. 2, libreng tulong sa connecting flight. Kung may connecting flight ka, lalo na sa malaking airport, maaari kang humingi ng libreng assistance. Hindi mo kailangang magmadali. Hindi mo kailangang tumakbo. Maraming airport ang may escort service. May staff na sasamahan ka papunta sa susunod mong gate. Sa ilang lugar, may golf cart pa. May motorized transport din sa malalaking terminal. Hindi ito para lang sa naka-wheelchair. Kung hirap kang maglakad ng malayo, kung masakit ang tuhod, kung kinakabahan ka sa malalaking airport, pwede kang humiling ng tulong. Mas mabuting mag-request ng maaga. Maaaring gawin ito habang nagbubook o tumawag sa airline bago ang flight. Karaniwan, 24 hanggang 48 oras bago bumiyahe. Pero kung biglaan ang sitwasyon, maaari ka pa ring magsabi sa gate agent. Sabihin mo lang ng malinaw at mahinahon na kailangan mo ng assistance sa connecting flight. Ang totoo, mas gusto ng airline na makarating ka sa susunod mong flight. Mas madali ito kaysa mag-rebook dahil na-miss ang connection. Kung may delay, mas lalo kang pwedeng tulungan. Minsan, sila pa ang mag-aayos ng mabilis na paglipat mo sa susunod na gate. Hindi ito espesyal na pabor. Serbisyo ito para sa pasaherong nangangailangan. At tandaan mo, hindi kahinaan ang paghingi ng tulong. Matalinong desisyon ito. Mas maayos ang lakad, mas mababa ang stress, mas ligtas ang biyahe. Kung may connecting flight ka, huwag mahiyang magtanong.
Minsan, sapat na ang isang mahinahong request. 3. Access sa lounge. Minsan, posible, depende sa airline. Narinig mo na siguro ang tungkol sa airport lounge. Tahimik na lugar, may komportableng upuan, may pagkain, may malinis na restroom, pero akala ng marami, para lang ito sa business class. Sa ilang sitwasyon, posible ang access kahit economy ka. Pero hindi ito automatic at hindi ito garantisado. Depende ito sa airline, depende sa loyalty program, depende kung may available na slot. At minsan, depende sa diskresyon ng staff. May ilang airline na nagbibigay ng discounted or complimentary access sa ilang senior passengers. May credit cards din na may kasamang lounge pass. May mga pagkakataon na kung mahaba ang layover mo, maaari kang magtanong kung may available option. Ang mahalaga dito, huwag umasa. Pero huwag ding ipagpalagay na imposible. Maaari mong sabihin, may available po bang lounge access option para sa senior ngayon? Simple. Magalang. Direkta. Kung wala, malinaw ang sagot. Kung meron, malaking ginhawa ito sa mahabang paghihintay, tahimik na lugar, mas komportableng upuan, mas relaxed ang paghihintay bago ang susunod na flight. Pero tandaan mo, ito ay minsan posible. Hindi ito standard benefit para sa lahat ng seniors. Kaya mahalaga ang tamang expectation. Magtanong ka, pero manatiling realistic. Kung makuha mo, bonus ito. Kung hindi, maayos pa rin ang biyahe mo. Minsan, sapat na ang pag-alam na may option. 4. Tulong sa pag-angat ng hand carry. Maraming senior ang nahihirapan dito. Ang pag-angat ng hand carry sa overhead bin. Hindi ito maliit na bagay, minsan mabigat ang bag, minsan mataas ang compartment, minsan masikip ang aisle. At totoo ito, hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo. Ang cabin crew ay maaaring tumulong sa paglagay ng bag. Hindi ito espesyal na pabor. Parte ito ng assistance kapag may pangangailangan. Pero may tamang paraan. Huwag hintayin na nasa gitna ka na ng aisle at nahihirapan. Mas mabuti na magsabi ka agad. Habang papunta ka sa upuan mo, maaari mong sabihin ng mahinahon, "Pwede po ba akong matulungan sa bag ko?" Simple, direkta, magalang. Minsan, mas maganda pang sabihin ito bago pa mag-boarding. Sabihin sa gate agent na kakailanganin mo ng tulong sa pag-angat ng bag. Maaaring ma-inform nila ang crew. Mahalagang tandaan, hindi lahat ng airline ay pinapayagan ng crew na magbuhat ng sobrang bigat na bag. Kaya siguraduhin pa rin na nasa tamang timbang ang hand carry mo. Kung masyadong mabigat ang dala mo, maaaring i-check-in ito sa gate ng libre, depende sa sitwasyon. Para sa seniors, mas mahalaga ang kaligtasan kaysa pride. Isang maling galaw lang, pwedeng ma-strain ang balikat, pwedeng sumakit ang likod, pwedeng mauwi sa injury. Hindi mo kailangang patunayan na kaya mo pa. Mas mahalaga ang maayos at ligtas na biyahe. Kaya tandaan mo ito, kung nahihirapan ka sa hand carry, humingi ka ng tulong. Hindi ito kahinaan. Ito ay matalinong pag-aalaga sa sarili. 5. Posibleng seat upgrade kung may bakante. Ito ang isa sa pinaka-misunderstood na bagay, ang free upgrade. Tadi na linawin natin agad, hindi ito garantisado, hindi ito karapatan, at hindi ito ibinibigay basta-basta, pero may sitwasyon na posible kung hindi full ang flight. May discretionary power ang gate agent na ilipat ang pasahero. Minsan sa bulkhead, minsan sa seat na may mas maraming legroom. Bihira pero posible rin sa mas mataas na cabin. Ano ang mahalaga dito? Teaming. Pagiging maaga at pagiging magalang. Huwag sabihin, "Pwede ba akong ma-upgrade?" Mas mabuti ang ganito. "May arthritis po ako sa tuhod. May available po bang seat na may mas maluwag na legroom?" Direkta, may dahilan, hindi demanding. Mahalagang tandaan, ang exit row ay may safety requirement. Kailangan mong physically capable, kailangan mong makaintindi ng instructions.
Kung may mobility limitation, maaaring hindi ka ma-assign doon. Kaya realistic tayo, ang mas madalas mangyari, maaaring ilipat ka sa seat na may bakanteng katabi o sa mas hindi masikip na bahagi ng cabin para sa seniors. Kahit maliit na dagdag na espasyo ay malaking ginhawa, pero tandaan mo ito, kung punong-puno ang flight, kahit gaano ka pa ka-polite, maaaring wala talagang available. At okay lang yon. Ang mahalaga, alam mo na may posibilidad. Magtanong ka ng maaga habang nasa check-in counter o pagdating mo sa gate. Minsan ang sagot ay hindi. Minsan ang sagot ay oo. Pero kung hindi ka magtatanong, hindi mo malalaman. At dito pumapasok ang prinsipyo natin. Hindi ito paghingi ng espesyal na trato. Ito ay malinaw na pag-explain ng pangangailangan. Kung may bakante at kung may diskresyon ang staff, maaaring mabigyan ka ng mas komportabling upuan. Tahimik, magalang, may tamang expectation. 6. Libreng headphones o entertainment device kapag meron. Mahabang flight, oras ang kalaban, may pelikula sa screen, may music, may entertainment system, pero minsan, nakalimutan mo ang headphones mo, o wala kang tablet, o hindi ka sanay sa streaming sa phone. Narito ang mahalagang punto. Sa maraming airline, may basic headphones na ibinibigay kapag humingi ka. Hindi ito laging automatic sa economy, pero kadalasan available kapag nag-request. Simple lang ang approach. Sabihin mo, may available po bang headphones para sa entertainment system? Huwag hintayin na maubos ang supply. Mas mabuting magtanong ng maaga sa flight. Sa ilang aircraft na walang built-in screen, may airline na may tablet devices na pwedeng ipahiram. Hindi ito sa lahat ng ruta. Hindi rin ito sa lahat ng airline. Depende sa availability. Para sa seniors, malaking bagay ang malinaw na tunog, lalo na kung may hearing difficulty. Maaari mo ring itanong kung may headphones na may volume control. Minsan meron, minsan wala. Pero hindi masamang magtanong. Mahalaga rin ito sa overnight flight. Mas madaling makatulog kung may music. Mas mabilis ang oras kung may pinapanood. Pero tandaan, hindi ito premium headset. Basic lang ito, simple, functional. At kung minsan ay may bayad sa ilang airline, lalo na sa low-cost carriers. Kaya huwag mag-assume, magtanong muna kung libre o may charge. Ang prinsipyo dito ay pareho pa rin. Alam mo ang option. Magalang kang magtanong, tinatanggap mo ang sagot. Kung meron, ginhawa. Kung wala, handa ka pa rin. Minsan ang maliit na bagay, gaya ng simpleng headphones, ay sapat para maging mas maayos ang mahabang biyahe. At bilang senior traveler, mas mahalaga ang komportabling oras sa himpapawid. 7. Kumot at unan kapag humingi. Malamig ang cabin, lalo na sa long-haul flight. Minsan, parang mas malamig pa sa inaasahan mo. At para sa maraming senior, mas sensitibo ang katawan sa lamig. Mas mabilis manakit ang likod, mas madaling sumakit ang balikat. Narito ang mahalagang punto sa maraming airline. May kumot at unan pa rin, pero hindi na ito laging automatikong ibinibigay sa economy. Hindi ibig sabihin na wala. Ibig sabihin lang, kailangan mong magtanong. Maaari mong sabihin, pwede po bang makahingi ng kumot? O kaya, may available po bang maliit na unan? Simple. Magalang, direkta, mas mabuting mag-request ng maaga. Habang may supply pa, lalo na kung puno ang flight, mahalagang tandaan. Sa ilang low-cost carriers, may bayad ang kumot, kaya huwag mag-assume na libre sa lahat ng airline. Pero sa maraming full-service international flights, may available pa rin kapag humingi ka. Ang maliit na unan ay malaking tulong. Pwedeng sa likod, pwede sa leeg, pwede sa tuhod kung kailangan ng support. Ang kumot naman ay hindi lang para sa init. Nakakatulong din ito sa pakiramdam ng seguridad at comfort sa mahabang biyahe. Para sa seniors,
Ang maliit na discomfort ay pwedeng lumaki kung hindi agad naagapan. Mas mabuting maagapan kaysa tiisin. Walang masama sa paghingi ng comfort item. Hindi ito espesyal na pabor. Bahagi ito ng serbisyo kapag may available. Kung meron, ibibigay. Kung wala, malinaw ang sagot. Pero kung hindi ka magtatanong, hindi mo malalaman at minsan, ang simpleng kumot at unan ang dahilan kung bakit mas maayos ang buong flight mo. 8. Extra tubig at snacks kapag kailangan. Sa flight, madaling ma-dehydrate ang katawan. Mas tuyo ang hangin sa cabin. Mas mabilis mawala ang fluids. Para sa seniors, mas mahalaga ito, lalo na kung may iniinom na gamot, lalo na kung may blood pressure or diabetes. Narito ang malinaw na katotohanan. Hindi ka limitado sa isang baso ng tubig. Hindi mo kailangang hintayin ang beverage cart. Pwede kang mag-request kung kailangan mo. Maari mong pindutin ang call button. O lumapit sa gali kung safe at hindi turbulent. Sabihin mo lang, pwede po bang makahingi ng tubig? O kaya, kailangan ko po ng extra water para sa gamot ko. Simple, direkta, walang drama. Kadalasan, ibibigay nila. Ganito rin sa snacks. Sa ilang flight, may extra crackers, may cookies, minsan may fruit, minsan may low sodium option. Hindi ito laging inaalok, pero minsan may available kapag nagtanong ka. Para sa may dietary restriction, maaari mong sabihin, may low sodium option po ba? O pwede po bang makahingi ng maliit na snack? Mahalagang tandaan, hindi ito unlimited buffet. At hindi rin ito obligasyon ng crew kung wala talagang supply. Pero sa maraming sitwasyon, handang tumulong ang crew lalo na kung may health reason. Ang dehydration ay maaaring magdulot ng hilo, pagod, headache. Mas mabuting maagapan kaysa hintayin lumala. Bilang senior traveler, ang hydration ay hindi maliit na bagay. Ito ay bahagi ng ligtas na biyahe. Kaya tandaan mo ito, kung kailangan mo ng tubig, humingi ka. Kung kailangan mo ng maliit na snack, magtanong ka. Tahimik, magalang, may malinaw na dahilan. Minsan, ang simpleng baso ng tubig ang dahilan kung bakit mas maayos ang pakiramdam mo sa buong flight. 9. Libreng special meal, kung na-request ng maaga. Maraming senior ang may espesyal na dietary need. Low sodium, diabetic friendly, gluten-free, vegetarian, o iba pang medical diet. Narito ang malinaw na katotohanan, ang karamihan sa airlines ay may special meal options. At karaniwan, libre ito, pero may kondisyon. Kailangan itong i-request ng maaga. Karaniwan 24 hanggang 48 oras bago ang flight. Mas mabuti habang nagbubook pa lang ng ticket. Hindi ito automatic. Hindi rin ito ibinibigay kung hindi ka nag-request. Paano mag-request? Sa website ng airline habang nagmamanage ng booking or tumawag sa customer service. Simple lang, piliin ang meal type na kailangan mo. Sa araw ng flight, karaniwan unang siniserve ang special meals. Nakapangalan ito sa seat mo, pero paano kung nakalimutan mo? Pwede ka pa ring magtanong sa flight attendant. Sabihin mo, may available po bang special meal option? Minsan may extra, minsan wala na. Depende sa flight load at supply. Mahalagang tandaan, hindi ito guaranteed kung last-minute request, kaya mas mabuting planuhin ng maaga. Para sa seniors na may hypertension o diabetes, malaking bagay ang tamang pagkain, mas mababang sodium, mas kontrolado ang sugar content, mas mabuting iwasan ang pagkain na maaaring magdulot ng discomfort sa mahabang biyahe. Hindi ito espesyal na pabor. Bahagi ito ng standard service ng maraming airlines. Kung may health condition ka, huwag mahiyang i-declare ang meal preference mo. Mas mabuti ang malinaw na request kaysa magtiis sa pagkain na hindi angkop sa'yo at sa mahabang flight. Ang tamang pagkain ay bahagi ng mas ligtas at mas komportabling biyahe. 10.
medical assistance at oxygen arrangement, pre-arranged. Ito ang seryosong bahagi, kalusugan ng usapan dito. Kung may medical condition ka, mahalagang magplano bago ang flight. Maraming airline ang may medical assistance policy, pero karamihan dito ay kailangang i-arrange ng maaga. Halimbawa, portable oxygen concentrator. Pinapayagan ito ng maraming airline, pero kailangan ng advance notice. Karaniwan 48 oras o higit pa bago ang flight. May mga dokumentong hinihingi, medical certificate minsan, battery requirement, approved device model. Hindi ito pwedeng biglaan sa gate. Mahalagang linawin. Ang airline ay hindi nagbibigay ng personal oxygen para sa regular use sa flight. May emergency oxygen sa eroplano. Pero hindi ito para sa scheduled medical therapy. Kaya kung kailangan mo ng oxygen, kausapin ng airline bago bumiyahe at kumonsulta muna sa doktor. Bukod sa oxygen, maari mo ring ipaalam sa crew kung may kondisyon ka. Halimbawa, may maintenance medication ka, may history ng dizziness, may mobility concern, hindi para humingi ng espesyal na trato, kundi para alam nila kung may dapat bantayan. Ang cabin crew ay may basic medical training, may onboard medical kit, may protocol kung sakaling may emergency, pero mas mabuti ang prevention kaysa emergency. Kung may gamot kang kailangang inumin sa specific time, dalhin ito sa hand carry. Huwag ilagay sa check-in baggage. At kung may medical device ka, siguraduhin compliant ito sa airline policy. Para sa seniors, ang maayos na paghahanda ay nagbibigay ng kapanatagan. Hindi ito dapat katakutan, ito ay dapat planuhin. Kapag malinaw ang communication bago ang flight, mas maayos ang buong biyahe. Kalusugan muna, laging una iyon. 11, extra legroom kung may available. Hindi lahat ng upuan sa eroplano ay pare-pareho. May masikip, may mas maluwag, may dagdag na legroom. Para sa maraming senior, ang espasyo sa tuhod ay malaking bagay, lalo na kung may arthritis or may knee problem or may stiffness sa mahabang upuan. Narito ang malinaw na katotohanan, ang extra legroom seats ay kadalasang may bayad. Pero may pagkakataon na libre itong ma-assign. Depende sa availability, depende sa diskresyon ng gate agent. Hindi ito garantisado, pero posible kung may bakante, mas mabuting magtanong ng maaga. Habang nasa check-in counter o pagdating sa gate, sabihin mo ng mahinahon, may problema po ako sa tuhod, may available po bang seat na may mas maluwag na legroom? Direkta. May malinaw na dahilan, hindi demanding, mahalagang tandaan. Ang exit row ay may safety requirements. Kailangan mong physically capable. Kailangan mong makatulong kung may emergency. Kung hindi ka qualified, maaaring hindi ka doon ma-assign. Pero may iba pang seats na may mas kaunting sikip. Minsan may bakanteng middle seat. Minsan may mas maluwag na row. Kung full ang flight, maaaring wala talagang opsyon at iyon ay normal. Pero kung may available at malinaw ang pangangailangan mo, maaaring matulungan ka. Para sa senior traveler, ang dagdag na ilang pulgada ng espasyo ay malaking ginhawa sa mahabang biyahe. Ngayon gusto kong marinig ka, nasubukan mo na bang humiling ng mas maluwag na upuan? Na-approve ba o hindi? I-share mo sa comments. Ang karanasan mo ay makakatulong sa ibang seniors na nanonood. Mag-usap tayo sa ibaba. 12, minsan libreng seat selection. Maraming airline ngayon ang naniningil para sa seat selection. Gusto mong pumili ng upuan? May bayad. Pero narito ang mahalagang detalye. May mga sitwasyon na maaaring ma-waive ang bayad. Hindi ito automatic. Hindi rin ito para sa lahat. Karaniwan itong nangyayari kung may malinaw na pangangailangan. Halimbawa, kailangan mong umupo malapit sa restroom o gusto mong malapit sa harap para mas madali ang pagbaba o may mobility concern ka. Sa ganitong sitwasyon,
Mas mabuting tumawag sa customer service kaysa mag-book online. Mas malinaw ang paliwanag kapag kausap ang tao. Sabihin mo ng diretso, "Senior po ako at mas komportable kung malapit sa harap." May option po ba na ma-assign ang seat ng walang extra charge? Simple, direkta, may malinaw na dahilan. Minsan, iwa-waive nila ang fee. Minsan hindi, depende sa airline policy. Sa araw ng flight, maaari ka ring magtanong sa check-in counter. Kung may bakanting seats, maaaring ma-reassign ka ng walang bayad. Mahalagang tandaan. Kung low-cost carrier ang flight mo, mas mahigpit ang policy, mas kaunti ang flexibility. Pero sa maraming full-service airlines, may pagkakataon na mas may konsiderasyon. Para sa seniors, ang tamang pwesto sa cabin ay malaking bagay. Mas madali ang pag-akyat at pagbaba, mas mababa ang stress. Hindi ito espesyal na pribilehiyo. Ito ay malinaw na pag-explain ng pangangailangan. Kung mag-grant, mabuti. Kung hindi, tanggapin ng mahinahon. Ang mahalaga, alam mo na may posibilidad. Minsan, ang simpleng pagtatanong ang nagbubukas ng mas komportabling biyahe. 13. Boarding at deplaning assistance. Ang pagsakay at pagbaba ng eroplano. Minsan dito nagsisimula ang stress. Mahabang pila, masikip na aisle, maraming tao sa paligid. Para sa ilang senior, ito ang pinakanakakapagod na bahagi ng biyahe. Narito ang mahalagang impormasyon. Maaari kang humiling ng boarding assistance. Hindi ito limitado sa wheelchair users. Kung kailangan mo lang ng mas mahinahong proseso, pwede kang magsabi sa gate agent. Halimbawa, "Pwede po ba akong mauna mag-board dahil senior ako?" Sa maraming airline, may pre-boarding para sa nangangailangan ng extra time. Mas maaga kang makakapasok, mas hindi ka nagmamadali, mas maayos ang pag-upo mo. Ganito rin sa pagbaba. Kung kailangan mo ng kaunting oras bago tumayo, huwag magmadali. Kung may assistance request ka, maaaring may staff na naghihintay sa labas ng aircraft. Mahalagang tandaan. Hindi lahat ng airline ay may automatic senior boarding policy. Depende ito sa airline at airport. Pero sa karamihan ng full-service carriers, may consideration para sa passengers na nangangailangan ng extra time. Kung hindi ka sigurado, magtanong ka sa gate bago magsimula ang boarding. Mas malinaw kapag maaga mong naipahayag ang pangangailangan mo. Ang layunin nito ay simple, mas ligtas ang pag-akyat, mas maayos ang pagbaba, mas kaunting pressure. Para sa senior traveler, ang hindi pagmamadali ay malaking ginhawa. Hindi ito espesyal na trato. Ito ay maayos na pag-organisa ng boarding para sa nangangailangan. Kung kailangan mo ng extra time, sabihin mo, mas mabuti ang malinaw na request kaysa tahimik na magtiis sa gitna ng siksikan. At tandaan mo, ang mahinahong simula ng flight ay kadalasang nagtatakda ng tono ng buong biyahe. 14. Priority boarding para sa seniors. Depende sa airline. Narinig mo na siguro ang priority boarding. Ito ang mas maagang pagsakay bago ang general boarding. Sa ilang airline, automatikong tinatawag ang seniors. Sa iba naman, kailangan mong magtanong, linawin natin agad. Hindi lahat ng airline ay may fixed senior priority policy. Depende ito sa airline. Depende rin minsan sa airport procedure. Pero sa maraming sitwasyon, kung ikaw ay nangangailangan ng extra time, maaari kang ma-include sa early boarding group. Ano ang benepisyo nito? Mas kaunting siksikan, mas may oras kang ilagay ang bag, mas maayos kang makakaupo, mas hindi ka pressured ng pila sa likod. Kung gusto mong magtanong, sabihin mo sa gate agent bago magsimula ang boarding. Maaari mong sabihin, "Senior po ako. May option po ba for early boarding?" Simple, direkta, magalang. Kung kasama sa policy, isasaalang-alang kanila. Kung hindi,
Malinaw ang sagot. Mahalagang tandaan. Ang priority boarding ay hindi automatic upgrade. Hindi ito first class. Ito ay mas maagang pagpasok sa eroplano. Para sa maraming senior, malaking bagay ang hindi nagmamadali. Mas mababa ang stress. Mas maayos ang simula ng flight. At kung sakaling hindi ka matawag, huwag mag-alala. May iba pang paraan ng assistance, tulad ng boarding assistance na napag-usapan natin kanina. Ang mahalaga, alam mo na may posibilidad. Kung makuha mo, ginhawa ito. Kung hindi, maayos pa rin ang biyahe mo. Minsan, ang simpleng pagpasok ng mas maaga ay sapat para maging mas kampante ang buong flight. 15. Wheelchair assistance kapag ni-request. Maraming senior ang iniisip na ang wheelchair assistance ay para lang sa hindi na makalakad. Hindi iyon totoo. Kung nahihirapan kang maglakad ng malayo, kung mabilis sumakit ang tuhod, kung mahirap ang mahabang pila, maaari kang humiling ng wheelchair assistance. Ito ay libreng serbisyo sa maraming airline at airport. Mas mabuting i-request ito ng maaga. Habang nagbubook o tumawag sa airline bago ang flight, karaniwan 24 hanggang 48 oras bago bumiyahe. Sa araw ng flight, may staff na sasamahan ka mula check-in. Tutulungan ka sa security, dadalhin ka sa gate. At paglapag, may naghihintay din sa arrival. Hindi mo kailangang maging permanently disabled. Kailangan mo lang ng tulong sa mahabang lakaran. Mahalagang tandaan, depende ito sa airport coordination. Kaya mas mabuting mag-request ng maaga. Para sa maraming senior, ito ang pinaka nagpapagaan ng biyahe. Mas kaunting pagod, mas kaunting stress, mas ligtas na paggalaw sa malaking terminal. Hindi ito kahinaan. Ito ay tamang pag-aalaga sa sarili. Ngayon gusto kong marinig ka. Alin sa 15 na ito ang pinaka makakatulong sa'yo? May nasubukan ka na ba rito dati? Isulat mo sa comments. Basahin ko yon. Kung nakatulong sa'yo ang video na ito, pindutin mo ang like. Mag-subscribe ka rin. Hindi lang para sa akin, kundi para mas marami pa tayong seniors ang maging handa, kalmado at kampante sa pagbiyahe. Nandito lang si Ate Clara, kasama mo sa bawat biyahe.